Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882, July 3. 2024, Miyerkules. Good morning. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Good morning po sa inyo lahat. Morning. Mapapanood ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Sa text line natin, 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, Channel 25 sa GMA Afford the Box. Good morning. Morning. Good morning. Wala tayong babati. Happy birthday. July 3. Meron? Happy birthday ulit kay Ma'am. First Lady, Imelda Romualdez 95. Marcos. 95 years old. Wow. Pero quiet lang ang birthday. Very quiet ang birthday. Of course, the current First Lady greeted her. And of course, the President. Quiet lang. 95 years old. No, That's grabe, Talagang that generation, Mahaba ang buhay. Mahaba buhay. ano? Yung generation, isipin mo, sina Prime Minister, JPE, Prime Minister Birata, JPE,
Secretary Minister Mendoza, Tito. Tito Oo. Mendoza, Jimmy Laya. Jimmy Laya. Ang hahaba ng buhay. Aking common denominator dyan, busy pa rin ang mga isip nila. Yes. Ang buhay. Very, very active. Very, very active. And they have had a long, fruitful journey. Matindi. Lesson there somewhere. There must be a lesson there, tama. There must be a Aktibo lesson tayo there. laging lahat. Huwag ka todo retirado. No, wag ganon. Nangyayari. Ano ibig sabihin? Pinatatamaan ka ata cabinet member. Oh. Para natutulog yung sinasabi mo. Sinasabi mo, aktibo lahat eh. Lahat. Bakit? Visionary sila. Oh. Visionary. Hindi ba active yun? Active ang kanilang pag-iisip? Ito lang, pare, binanggit mo, yung ating favorite na isa sa mga visionary na cabinet secretary, mayroon na naman press release. He will monitor the impact ng nitong Bakit wage hike. Ganon, DTI pala yun. Under pala sa DTI. Oo. Masama ba mag-monitor? Hindi. Ano na nga siya eh. Anong pangalan? Dapat lang minomonitor, tsaka nagko-collaborate. Collaboration na nga siya eh. Call of Nation na Take siya. this down. Nagalit sa akin, pare, bakit mo daw monitor. ginamit yung word na recycled ng mga cabinet members? Teka muna. Nagagalit. Nagagalit. Bakit mo sinasabi na recycled yung mga cabinet member? Ano sila? Basura. Waste to energy. Ano ba? Hindi po, hindi naman natin intention to yun. waste. Congratulations. Ngayon, kung ganun ang tanggap nyo, Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. But congratulations to the new Department of Education Secretary. Recycled din. Yun naman, pare, may yes, na pedigree. Oh. Ano to? Congressman. Well-credentialed. Paano? Ang hihina nung sinabit na 5? Meron kami, kaya lang wala, hindi Hindi siya napili. Dalawa ata homegrown sa DepEd. Tapos merong isang Congressman, si Congressman Benitez. Tsaka isang pare. Wilmer Tria, pare. Tsaka meron din kami si Professor Lemuel Mirabales. Very well. Yun ang talagang well-credentialed. Pero hindi nasama yan doon sa 5 that endorsed by Cocopeya. Sila lang yun. Cocopeya yun . Ay, marami naman nag-endorse dyan. Pero parang naulinigan na itong si Senator Angara. Siya na nga. Siya na nga. Tagal na. Kaya marami nang nag-interview. Kagad. Although sinasabi niya, wala pang tawag. Yan. But he will accept if offered. If offered. Now, offered na. Hindi na in-offer lang. Talagang sinabihan na siya. At mahirap. During the cabinet meeting, Ang sabi po ng Presidente, yan daw DepEd, pinaka-importanting department. Dahil sa education. Yan po ang kinabukasan natin. Napakadaming problema ng education. Super. Challenges. Kitang-kita yan doon sa PISA. Ano ba yung PISA? Yan yung... Hindi PISA pa yan. Hindi. Iba yan. Iba yun. Yung PISA po, yan yung test ng international test. Sumali tayo dyan dahil gusto natin malaman ano ang ranggo natin at saka anong sa kailangan buong gawin. mundo. Yan. Yung PISA po, dati, panahon ni President Duterte, under Briones, sumali tayo dyan. Hindi contest yan. Hindi competition yan. Yan ay sinusukat anong nangyayari sa ating education system. At ang lumabas, 78%. Kasi comparatives, study. Yung Philippine education system, kinukumpara po sa mga education system ng ibang bayan. Lalo na mga kapitbahay na. Yun ang pamantayan ngayon. Okay? So nagkaroon establish sila ng minimum level of proficiency. Ibig sabihin nun, ano yung yung least na ayos ka na. So may minimum level yan ganyan. Pinaliliwanag ko lang yung PISA kung paano. May minimum level yan. At yan, nalaman nila based on the results of the other countries. Okay? Ganito po ang nangyari sa atin.
based on the minimum level, 78% ng ating mga estudyante, hindi inabot yung minimum level na yun. Of, Sa 3 subjects, reading proficiency, math, and science. Okay? Merong standard kasi yan, yun yung minimum. Biro mo, 78% ng ating mga mag-aaral, hindi nakarating man lang doon sa minimum level. Ang level ang criteria nila yung creative thinking, which includes skills sa writing, visual expression, problem solving. Isa yan. Pero hindi yan Which yung is main increasingly three. vital habang nag-AI na talagang mundo. Ganyan. Yeah. Oo. Well, yung 3 po ko kasi talaga, yung very basic yun. Mga reading basic. comprehension, proficiency in in math, and then science. science. Doon sa pamantayan na yon, mo muna natin yung creative thinking. 78% hindi inabot ang minimum. Laki ng problema. Of our school age Dagdag mo pa yung sinasabi ni Joel, na creative thinking. creative thinking, yan po ang kinabukasan, ano? Kailangan kasi ang mga mag-aaral natin, Second to the last tayo doon sa yun. Pacific. In the future, kasi marami ng AI, marami ng machines, automation. pero alam mo, ng I creative mean, I thinking. was telling you the other day, meron akong nakausap na Singaporean. Kasi sila yung top eh. Sabi niya, we cannot believe this study either because among here in this part of the world, we, even Singaporeans, believe you Filipinos are the most creative thinkers here in you Asia. talk of Sabi the niya. arts. Nagulat daw sila, ganun yung resulta. Hindi, Pero- iba naman yung definition ng sa creative thinking eh. Halimbawa, you do different ways to solve a problem. Yan yung creative. Yung creative thinking na sinasabi ng Singaporean na yun sa arts. No. Discarte daw. No, discarte. Discarte? Discarded. It's a totality. Going out of, Yes, going out of the box. Oo. Parang ganon, thinking beyond everything else. Hindi yung mga nakaganon, nakakarumata, hindi. Hindi Kaya tapa-oho. parang Hindi, hindi nila hindi. matanggap din yung sa kanila na nanggaling hindi naman matanggap. Kasi Singaporean, very regimented. Regimented. Yung kanila. So, yan yung mga hinaharap ngayon ni Oo. Secretary Designate. Yung regimentation, importante kasi yun in math and science. Kasi these are very exact subjects Exact Math and science. math and science. Hindi ka pwede mag-discarte ron. Pero Hindi yun sinasabi mo, hindi. 1 plus 1 equals 3. Gagawan ka Gagawa ko ng paraan, maging 3 yan. Yung mga ganon. Wag ganon. Hindi ganun yun. Hindi ganon. Very Pero exact. mahalaga din yung reading comprehension. Very much yung so. sinabi mong reading and comprehension, yung theory daw na baka kaya mababa yung score ng mga respondents natin. Yung pag-understand yung directions kung anong gagawin, sumablay yata. Language proficiency. Baka lingwahe daw. Well, the fact remains, kung ano man ang reason yan, the fact remains, 78%. Ang hirap mag-speculate sa reasons eh. Kaya, 78%. Kaya Anong nga, gagawin ni hindi, ang isang ginawa na dati, it's not a new thing. Yung first 3, yung grade 1 to 3, Oo. maski kindergarten, ang language of instruction, yung language mo. Ibig sabihin, halimbawa, Cebuano ka, doon mag-uumpisa. Sa simula. Hindi Mother kayong tongue. hindi mother tongue muna. Mother tongue Merong muna. ganyan na instruction na workout. Pero okay din yun. Ngayon, ang daming problema. Pinitignan din po ng DepEd yung K-12. Yes. Is it effective? Ilang taon na yan? Kailangan tingnan. Nagkaroon ba ng impact? As a matter of fact, ang immediate na tinitignan nila under the first EDCOM kasi, the first EDCOM, Educational Commission, it was chaired by then Senator Ed Angara. Ngayon, there is a second EDCOM, it's now being chaired and by Senator Gatchalian, co-chaired by Congressman Romulo. Okay. Ngayon, ang ginagawa, ang immediate na ano nila, aside from sinasabi ni Paring Conrad tungkol dun sa K-12, yung mismong, 3 or 4 na main na ng education components. Number 1, basic education. Okay. Meron sariling diskarte yan. Oo. DepEd yun. Meron CHED, Commission CHED. on Higher Education. Pagkatapos, 5 pala to. And then there is TESDA. Vocational. This is the TVET. TVET. Technical and vocational. And then there is the Philippine Sports Commission. Kasi dati mga kasama to sa isang... Okay, pinaghati-hati yan. And then yung NCCA, 5.
Yung Tama ba cultural. ito? Tama ba yung ginawang Baka pinaghati-hati? spread too thin. Oh. Tapos wala namang coordination. At saka, asan ang budget? Hindi. Kaya nga sinasabi, napakalaki ng budget because all of these agencies put into one was the original Department of Education, Sports and Culture. DEX. DEX. Isa yan. Work out. Kailangan, Tama ba yan? So, K-12, yung Ito. paghati-hati. Ayan. Number 3. Well, yung PISA, yun ang number 1 problem, ina-address yun. Yes. Yung 78%. Paano natin gagawin yan? Sinasabi ni Paring John at doon sa setup, maaaring may kinalaman. May yan. kinalaman. Oh. Yung K-12, baka may kinalaman. May kinalaman din yan. Oh. Number 3, siyempre, yung element po ng poverty. Yes, yes. Ang 4 Ps, yan ang... Panlaban Panlaban dyan. Sana. Kasi, pare, yung nakakabahala rito, al taas ng dropout rate. Ang nakita nila po dyan, yung mga bata, namumroblema. Pag pumasok, di ba, malayo yung eskwela, malayo, walang makain. Mga ganon. May kinalaman dun yung poverty. Tama. Kasi sinasabi nila, parang Conrad, parang Joel, 100% halimbawa na kumpisa grade 1. Pagdating ng high school, magiging 78% na lang yan. Oo. Pagdating ng papuntang either Tibet o kaya college, 50 magiging na lang. 50. Layo. Yung graduate, gaya ng 4Ps, from 4 million households, magiging 30,000 graduates. Ang dami nun. Yun yung statistic natin, randle out nila eh. 30,000 na pag-graduate. Oh, yeah. Oh. At ang conclusion nila, very successful daw ang 4 Ps. Ayan. 4 Ps. Meron bang, pwede bang may ibang solusyon? Yes. Kung poverty, problema dyan sa eskwela. Well, may mga move na tayong ginawa, libre lahat. Yes. Pati college libre. Pati college libre. Okay? Is that enough? Apparently, hindi. Kailangan ng baon and everything. Ang tamang approach ba yung 4 Ps? Yan, mga ganon. Ganun na tanong yan. Number 3, mukhang ngayon gagawin na nila yung mapping. Finally. Ng mga eskwelahan. Finally. Kasi po, ganito isinasali na ngayon sa study ng mga eskwelahan, private at public. Oo. Kasi We alam should natin, kulang na kulang ang public. Public. We should actually been the case. Ngayon, tinitignan nila, baka naman yung public tsaka private magkatabi. Paano yun? Ang gusto kasi, gumamit ng government budget para suportahan yung mga private schools. Okay? Kasi namumblema din ng mga private schools. Malaking problema. Lalo na yung mga missionary schools. Nagkakandalugi. Nagkakadalugi yan. Bibigyan sila ng support ng gobyerno. Kailangan i-map yan para malaman yung distribution. Yes, yung total distribution ng funds. Mga eskwelahan. Yes. Baka magkatabi o baka magkapatong pa yan. Bakit mo kailangan, bakit mo pa kailangan magkaroon ka ng private? Kailangan po may mga, kumbaga, well-distributed para madaling marating ng mga estudyante. Alam mo, dati, meron... Kumbaga, sinasali na nila yung private sector. We should have been the case from the very start. Oo. Kasi may mga kaya tinitingnan pag sinasabi mong the budget for education is X% of GDP, dapat hindi lang yung public educational system ang tinitingnan mo. Total. Pati private. Kasi merong kasama because the private sector educational groups may magkaiba rin yan. Pagdating kasi sa religious base na mga educational institutions, may mga tax exemption, etc. Mga ganun May mga ganyan na workout para malaman kung paano. Ang unang-una pong sinasabi ng mga reaction dito sa pag-appoint kay Angara, dapat daw itaas ang sahod ng teachers. Another problem. Not only sahod. Another problem. One of the things that tinitignan, Paano kaya yan? masyadong overworked ang teachers. Maraming iba pang ginagawa. Public schools. You're talking about public schools. Sinimulan na lahat yan ni Sare. Oo. Review ng K-12, yung mga sinasabi Yes. natin. Mapping ng private schools. Sinimulan na lahat. Teacher education. Teacher education, yung pagtaas ng sahod, okay, nasimulan na lahat. Even panahon pa ni Duterte. Ngayon, nagsasalita daw ang business community. At ang sabi nila, kailangan ng mga
reforms in the education system. Reforms. Well and good. big word. But what are you doing? Yeah. Ito na lang. Ano kayong mga nasa private big business? Kaya, What are you doing? kaya sinabi ni BP na she wanted to have a transition up to July 19 because sabi niya, I would like to turn over. Meron siya sinasabing 30 strands eh. Yung strands yan, yung mga sinasabi niya reforms. Yan yung mga Pinagsimulan niya. 30 strands of something that he would like to turn over to the new DepEd Secretary. Okay. Let's take a look at all of these things. Kasi itong Philippine Business, alam ko na kung saan nanggagaling yan. Philippine Business for Education, meron PBE. Yung bata mo, Pwede na yan. ano doon? Yung bata mo, Ano yan? parang Joel ang Makati number 1 Business doon. Club. Ganun ba? Para bata Ganun, ng parang bata Joel. mo. Bata mo pala yun eh. Oo. Wala, oo. Yung medyo, Ramon del Rosario Jr. Kasama yan sa liberalized. Ngayon, hindi po madali ang pwede, no? Oh. Yung PISA, yung Program for International Assessment It will Report. take time. Last tayo sa ASEAN. 75 tayo out of 77 out of 83 countries Na na meron yan. Okay, kumuha niyang PISA. Overnight ba magagawa yan? Impossible. Possible yun. Okay. One step at a time. Oh, yes. Sinisimulan na natin. It will take generations daw. Ang To isa pang recover from that. ito, pwedeng pumasok dito yung private sector, PPP, etc. Alam mo kung ano yung school buildings and facilities. Okay. Huwag mo nang iasa yan sa public works. Huwag na sila sumama dyan. Let somebody else do these things. Yung facilities, etc. Okay. Nangutang tayo ng 500 million. Kailan lang? Sa World Bank. Na-approve na ng World Bank. $500 million. Para po ma-repair yung mga school buildings na nasira ng mga disasters, calamities. Earthquakes. Oo. Maraming private sector, ang dami nilang budget. Hindi ko, alam ko ang FF, yung Federation of Filipino. Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Taon-taon naglalaan ng pera yan, For nagtatayo classroom. ng classroom. Yes. Yung ganun ba? Hindi Meron din naman mga corporate social responsibility under the much maligned PBE PBE? Gumagawa sila ng mga school buildings at facilities. Mga kulang. isa, dalawa, tapos napakalaki ang Right, in the propaganda. universe parang ang liit. Baby steps lahat sila. Kung naman, propaganda, isa, dalawa, Pumunta propaganda kami rito sa bundok ng Tralala. Oo. Yan. Nagbigay kami ng ganito, etc. I know. Mga isa lang yun, dalawa. Ang laki ng propaganda. Workout. Nananalo pa sa Anvil Nananalo pa Awards. sa Anvil Awards yan. Pero ganito, ang suggestion nga ganito, mamili tayo ng mga specifically na talagang government-oriented, funded, etc. At saka yung mga pwede ng IPPP. Kagaya niyang Kasi- school buildings and facilities. Another issue po dyan, masyadong centralized ang ating education policies. Yes. Okay, centralized. At nagkaroon na ng effort to devolve na yan eh. Talagang devolve. Devolve na yan eh. Pero lahat ng, halimbawa, alam mo, angkop ba sa lahat ng regions ang policies ng Metro Manila. education? Hindi po. Kailangan mag-adapt ka dun sa costumbre, culture ng region na yun. Meron ba tayong regional equivalent ng EDCOM? Meron dapat. Wala ngayon. Meron. Super ang consultations dito. Super. Hindi. Ganun, masyado national. Yun ang sinasabi po nila, hindi, may kanya-kanya quirks yan, pare. May workshop sila. Bawat region kasi yung mga challenges bawat region. Pero ang isa pang dapat na tinitingnan dyan, and I think this is part yung sinasabi ni BP, Sara, 30 strands ng educational reform, etc. Yung tungkol dun sa paggamit ng local governments kasi yun ang Special Education Fund. Okay. Yan ba, gagamitin mo ba yan para magkaroon ng teacher training o magbibigay ka ng mga school bag bawat opening? Na may pangalan mo. May pangalan Yung mo. okay. Hindi, special yun You hit the nail on the head. Maraming ganyan. Di ba, Maraming Pero ganyan. hindi, special yung bag. Pero mukha mo doon. Kaya nga special eh.
tsinelas. Kung wala yung mukha mo, pangalan mo, wala special. hindi special yun. Hindi Parang special. parang kang kumain ka ng ice cream, hindi mo nilagyan ng Oo, cherry. Alan cherry. Kumbaga, nagkakagamitan. Ayan. In the name of education. Kasi malaking problema yan. Mabuti na wala na yung Teacher mga training, pare, racket. paano mo ibabrand ang teacher? And then at the same time, ang isa pang magiging malaking issue dyan, yung tungkol dun sa having your own local university. Halimbawa, meron ng University of State University. State University. Local maglalagay din. So, nadagdagan pa. Colleges. Colleges din. Pwede naman yun. Gagastusan din nila yun. Ba't di mo na lang Ibuhos doon sa university ka mo. ibawas sa university o kaya meron ng private schools doon, di ayusin mo na lang. Bigyan mo sila ng Halimbawa, professorial chair. Mga ganon. Ayan. Palakasin yung science department. Yan. Halimbawa. Again, wala Pero wala ka kailangan isa sa magtayo pangalan ka pa. tuloy. Magtayo ka na sarili mong building. Lalagyan Yun, ng wala kang pangalan. Oo. at saka may utang na loob sa iyo. Oo. Sa ribbon cutting, Yes. wala si wala. This university was established during the time. But that's the reality of politics, parin Jonathan. Kaya Kaya nga. nabawasan yan eh. Kaya nga sabi ni BP, ito na nga yung strands natin eh. Para tignan natin, bawasan naman. Malaki ba yung hindi naman yung Kongreso, malaki ba yung napupunta sa rock netting at saka sa flood control? Hindi naman eh. So sana sinasabi 240 billion. Incoming Secretary Angara, sana Alam niya yan. does not need to reinvent the wheel. Ito na ang mga Hindi lang yon, and he knows. May master plan na. master plan na. And he knows because he was once, Nasa EDCOM din yan. nasa EDCOM din siya. Yung EDCOM 2, isa siya sa mga Kasama siya. one of the commissioners ng EDCOM 2. At the same time, matagal na siya naging chairman ng Finance Committee ng Senate, so he knows. Okay. Sige. Yung Second Congressional Commission on Education, yung Education. sinasabi ni Jonat. Kasama si Sonny Angara. Senator Angara doon. Oo. And he knows. Kasi budget eh. So alam niya 'yon. So alam niya yung mga problema, alam niya na yung mga ongoing Yes. solutions and everything. But now he is going By and large, pwede sabihin natin. Pero ngayon, pumapasok siya ngayon into one of the biggest government agencies where over more than 500,000 ang nito, Yes. personnel nito, tapos spread all over The biggest budget. the biggest budget. Now, magkakasubukan talaga sa kanyang talaga kakayahan. Yun lang. At saka maganda rito, hindi matakaw sa publicity. Hindi, actually, si Senator Hindi Angara. siya... Kinukumpara mo naman doon sa Hindi chairman siya eh. Chaleco. Kinukumpara mo doon sa chairman ng EDCOM eh. Chaleco, hindi naman siya Chaleco. Yung chairman ng EDCOM, investigador yun eh. Nakakatakot po kasi pag napakatakaw sa... Yung chairman ng EDCOM, puro president. investigador yun. Ha? Chairman ng EDCOM. Investigador. Oh. Parang Sherwin TV program, Gatchalian. ha? Oo. Di naman, araw-araw lang nasa media eh. Ikaw talaga. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Good morning ulit, July 3. Good morning. Wednesday. July 3, simula ng enrollment sa public schools. Okay? Ako, ang daming kailangan. Today until July 26. Sa July 29 po ang simula Ang pasok. pasukan. Ang pasok. Sisimula ng term si Angara ng July 19. Dahil sabi ni VP, kailangan niyang magbigay ng transition. Pero nag-uusap na raw po sila ngayon, sa ngayon pa lang. Medyo magulo yung transition na yan kasi nataon sa enrollment. Naku po. Oo. Naku, ang daming problema Daming dyan sa kailangan enrollment. ayusin Kasi, ang problema natin, talagang kulang na kulang ang ating school infrastructure. Okay. Kulang sa school building, kulang sa classroom, Okay. kulang sa gamit. Paano mo ngayon? 3 shifts nga. 3 shifts pa ba ang mga... Maraming ganun. mga Shipping pa rin ganun yan. eh. Kulang na kulang yung infrastructure natin. Although pinakamalaki ng budget. Kaya ang sinasabi natin, Education. dapat yung core,
yung core activities, yan ang concentratan, meaning talagang teaching and everything else. Yung mga facilities, etc., yung mga ganyan, bigay mo na sa, hindi sa public works, kasi sa dami na ng ginagawa niya. Oo. Gawin mo Sa dami na. ng ginagawa at ang laki ng koto. Hindi pala. Gawin mo, para yan sa agriculture Gawan mo na lang ng halimbawa, PPP, private sector, workout kayo. Tapos, yung budget para dyan sa infrastructure na yan, gawan mo ng gawan mo ng parang continuing fund. Para hindi yung every time na lang, papasokan, saka ka lang mag-aayos. Dahil wala ka ng pondo. Ayan. Diba? So, ngayon simula na enrollment, paalala, hanggang 26 Tapos, yung enrollment. Tapos 29 na pasok. Pero ito, magandang balita. Congratulations doon sa 57 Filipino students nanalo po sa math contest international competition. Tignan mo. Ginawa sa Vietnam and Indonesia. Tingnan mo, even without any, Math Wizards. Meron kasi organization dito, Mathematics Trainers Guild Philippines. Ito po yung nag-aalaga ng mga gifted. Okay? Hindi mga ordinaryong tao o estudyante, bata. Itong 57. 59 medals po ang nakuha nitong 57 International Math Competition. Ang babata. Diyos ko. Anong mga eskwela yan? Schoolers. Grade schoolers lang to, ha? Okay, good. Ang 20 Math Wizard, ang public and private schools, ang ano nila. Sa Vietnam yon, 22 medals ang nakuha. Doon sa Indonesia, the rest of the medals doon naman galing. Gold, 2 gold, 8 silver, 8 bronze medals, 4 merit medals. Ayan. Lahat po, ang dami na sumali dyan. Saudi Arabia, Brazil, okay, Indonesia, Thailand, Philippines, Hong Kong. Kasi panaka-naka, naglalagay sila ng ganito para makita din naman. Magkaroon din naman na recognition. Okay. Maganda yung organization na to. Gusto ko to. Ang maganda dito, nanalo ang Pilipino. Hindi naman sinabi ko ng mga schools. Beyond PISA yan. Ha? So yan yung mga... Hindi ito mga gifted. Creme de la creme. Sa akin, masaya na ako noon na yung ating mga gifted, hindi nagpapahuli. Marami naman tayong gano'n. Marami naman. Oo nga. Pero kahit kung gifted ka, kung if you're napag-iwanan ka yung education system natin, masisira yung gift mo Kaya meron nga organization na nag-aalaga ng mga ganyang gifted. Ang pakiusap ko lang sa kanila, when you get to be of working age, huwag naman kayong pumunta na sa Amerika. Doon na kayo Dito na kayo. O di Canada na lang. Canada o Australia. Wag na. Europe. Ayaw mo. Para ngayon, paborito na rin ng Japan. Oo. Kasi kulang na kulang po ng Taiwan. workers sa Japan. Mga ganun. Paano kaya yan? Pero malaking Pero problema. alam mo, merong nagsasabi, and I think this is a very worthy proposal. Kung kasi hindi naman natin mapipigilan yung paglabas. Search for greener Search pasture. for greener pastures. Yeah, We might as well help our countrymen get to their host countries in a very, very proper way. Okay. Legal, maayos. Tapos tulungan na rin natin sila doon. Pagdating doon, make sure na environment maayos. In other words, yung tulong natin hindi lang dito sa maiiwan na pamilya, kundi sila mismo. Para hindi sila naloloko rin. May mga iba kasi, immigration, visas, etc. Naloloko. Scam na rin yung mga ganun You want to go to Canada, you want to go to Australia, Scam? I-scamming ka. Tulungan Marami natin. niyan sa employment. Oo. Kaya tulungan na natin sila. Nabanggit mo yung scam, pare. Sabi ng Philippine Chamber of Telecommunications Operators, may chamber pala sila. Meron. Meron daw bagong wave ng scam messages
na hindi dumadaan sa mga telco networks. Naku, teka mo. Sige, tuloy mo lang yan. Sige, Pero sige, parang sige. press release to. First release ba yan? Tapos ano nangyari? Napaka-cynical na nitong tao na to. Pare, bakit ganyan? So, dahil hindi namin kasalanan tuloy. Dahil Then, makikita mo somewhere in the paragraph there, ganitong karami na nahuli namin. At ganitong karami na na-blacklist namin. Galing mo. Tapos Yan na paghihiwalayin ng Smart at Globe. Hindi, ito kasi yung PCTO. Kumbaga, kontrolado ng Globe to eh. Hindi pa po. Sige. Hindi ba, pero PCTO, Globe, taga-Globe yung kanilang presidente ngayon. Oh. So, nananawagan sila Na-rotate lang. na greater collaboration Okay. among industry players, Saan daw dumadaan? government agency, a new wave. A new What? wave. Paano nangyari? Do not pass through networks. They use evade. a different word eh. They evade daw the robust Ayan, mas robust daw yung, filters ng mga telco. Naglagay na sila, kita mo yung press release na yun, naglagay na kami ng robust filters na lagpasan pa rin. We have already spent millions of Stringent security measures na raw po ang kanilang ginastos. Ayan. Nilagay para matigil yung mga scam na yan. Nabablock na nga nila yung SMS. Meron daw ginagamit to mga sindikato na outside the network. despite our heroic efforts. Despite how can they do that? How can they do that? Hindi nila pinaliwalag. Outside of the networks, there are only a number of networks. Tatatlo lang yan. Meron silang fake towers. So, hindi dadaan sa network. Naku. Mahal nun. Di ako pwede maniwala sa ganun. Putra. Fake tower. Hindi ka naniniwala. Wala. Talaga. So, nagpapalusot to mga to. Malamang Ano lang sa yan, hindi. dinaan din ginagamit. Oo. So, sinasabi po nila, we have to protect ourselves. Of course. Kasi sinisisi nyo sila eh. Parang Jonathan at Joel eh. Nakikinig sila sa karambola kaya nagkaroon Kaya ng- kailangan ganito. ganitong press release. So, ang ibig niyo sabihin, binigyan sila ng highway, ng NTC, parang ganon, outside of your, Outside the telcos. the telcos. There is a fourth telco in the works. Ganun ba yun? Meron daw portable devices ngayon na diretsong nagkukonek sa mga SIM ng mga tao. Ha? We're in trouble. Oo. Ang tawag daw dyan, spoofing. Ayun. So yung mga telcos, hindi ma-detect yan. Dumidiretso, hindi na dumadaan sa telco. Paano Mahal nun, pare. saan dumadaan yung gumagawa ng alambre, may sariling alambre papunta dun sa mga ini-scam nila, ganon? Meron silang device na diretso sa ano mo. Oo. Diretso sa cellphone mo. Naiiwasan yung telco networks. So, Pero ilan lang yun. Pero kung meron mang ganon, ilan lang yun. Kasi kung talamak na yan, Hindi na, madali nang mahuhuli yan kahit paano meron tayong mahuhuli. kahit enter isa. the third paragraph. They have blocked a total of Ano sabi? Ilan daw? 362.77 million spam messages. Ilan yung yung total? umaabot dito sa telepono ko, yan yung mga nakalusot. Ang dami natin yan. Ako, minimum sa akin, 10 sa isang araw. Ako, more than that yata. More than ka pa. Kaya i-delete ko na nga itong mga to. Nakakapagod sa daliri magdi-delete. Pero tanggapin nyo yung press release nila. Kasi sige, daw, sige. Philippine ano yan? Philippine Federation of what? Hindi. Ikaw naman. Philippine Chamber Tapos of kamo, Telecommunications Operators. ang presidente, Globe. Taga-Globe. Kaya pala yung sa PNDT Smart nasa huli ng press release. Yung kanilang efforts. Aba, di gumawa kayo sariling press release nyo. Para si Chalex. Ba't mo yung gagawin bida si Laurel Chu? Ikaw dapat bida, ikaw. Ngayon, So at least yun yung karne niyang press release na yan. One, merong ginagawa. nakakatakot siya. Nalalagpasan yung robust filters dahil meron silang sariling ngayong alam mo, na-hack yung makina. Ano ba yung na-hack? DICT. Oo, yan, na-hack. Yung kanilang... Portal. May portal sila eh.
Disaster Risk Reduction and Management Division nila, yan yung cybersecurity. Cybersecurity. Anak ng Tokwa, yung division na yon pa, ang nadali. At saka nag-iwan ng message, diniface yung kanilang website. Hindi ba? Para bang, hi there, the ICT, we're your friends here. Ginanon sila, pare. So, pinakita lang. Yung cybersecurity nila, Pinakita lang. Mahina kaya namin kayo. Mahina kayo, pare. Parang yung ginagawa ni paring Art. Inano sila. Pinakita na hindi. Pero yung daw system na yon, yung sa risk reduction, hindi naman connected sa main server. Para na rin yan yung sinasabi ng federation na yun. Yung chamber. Hindi na. Outside yan eh. Outside yan. Outside. Outside the system of the central Mahalata office. mo na kung palusot eh. Kaya sabi mo, pagbasa pa lang yan ng list. So isolated now. Isolated. Masyado ka na. Sobra ka cynical, pare. Komo ba? Tailor fit yung mga argumento sa mga sinabi natin ng isang araw Nag-react ka agad. Aba, talaga malaki naman ang problema natin sa scams. Bagay, Yung mga attack po na yan, hindi yan hobby lang. Kaya hinahack yung mga yan, kinukuhanan ng data yan, nag-harvest ng data. Pagkatapos out of the data, makakagawa sila ng programa. They have their own program. Kasi last week... Paano nilang nalaman yung telephone number ko? Paano nilang nalaman meron akong account sa ganitong bangko? Samantalang nag-register ka ng SIM, which yun na nga, last week sinabi nila, is no bullet, silver bullet. Yun ang pinanata natin, ergo, ito na pumasok. Ayan na. Explanation na. Outside the telco system. Ito rin, isolated naman daw. Bakit ganon? Hindi mo sinabi, ano yung nakuha nilang data? Ganito na lang, para hindi masyado maging problemado pa tayo lahat. Ang dami pa natin gagawin. Gagastos yun. Ganito na lang, open system. Kanya-kanya na kayo. You have the choice. You have to protect yourself. After all, that is the essence of free choice. Bakit tayo nagbabayad sa kanila? Kung walang proteksyon. Ganun pala. Bakit natin binibigyan ng budget yung NTC? At saka bakit tayo kung wala tayong makukuhang mahihita sa kanila? Bakit natin binigyan sila ng prangkisa kung ganun ang yan, papalusot tayo? Pribilehiyo. Not everybody can not anybody can get any franchise. Pero yung pagpogo, alalakas ng mga internet signal. Pardon my ignorance, pare. Sa ibang bansa ba, yung mga ibang carrier na nagkakaganon din sila? Titirahin sila. I have a lot of scams here, John. They take it seriously. Inupakan agad. Parang inupakan ka agad yan. Yung mga platform na yung sa mga US. AT&T, etc. Sa atin, talamak Tinitira ka agad yan. They will not create a chamber to explain. Agad yung regulator yari kayo. Regulator. Tirahin agad. May chamber kasi na pala. wala Ilan ba sila? Bakit kailangan ng chamber? Dalawa o tatlo na kayo. Yung isa puro parang ata ito pamangkin ng pamangkin ba o ng papo? Chamber na dalawa lang pala kayo. Not counted pa yung isa. Fixed line yung isa. Dito. Hindi, baka converge. Wala nga silang wala na cellphone. Yung internet lang yan. Ano lang yun? Fiber optic. Converge. Dito, meron cellphone yun. Meron. Yun ang may cellphone. By the way, di ba malaking problema niya ang grupo na yan nandito? Ang dinig ko, bumagsak na yung usapan. Kasi meron silang resort project dyan sa Cebu. Yes. Yung Emerald Bay. Casino. Emerald Bay ang pangalan. Emerald Bay. Yes. Ang marami na pong umayaw. Dati nag-uusap sila ng Ricky Razon Group. Soler. Yung Soler. Binitawan sila nun. Yan yung kay Dennis Uy, yung Udena. Meron silang malaking resort project. Diyan yung Emerald Bay Integrated Resort sa Mactan, Cebu. Una na pong diyan, umayaw, nagpag-usap na mag-i-invest, yung kay Razon.
Pagkatapos yung Apple One Properties ng Cebu naman. Ay, paano yung press release niya, no? Di ba? Nalaglag din yung usapan na yun. Wala na rin yun. Ngayon, ang kausap nila, Okada. Laglag na rin yun. Laglag na. Umayaw na rin yung Okada. Ano bang meron dito sa Emerald? Bakit? Ang problema, listed eh. Di ba? Kawawa yung mga nag-invest dito. Well, sinasabi kasi nila, wala naman talagang, kailangan mo ng malaking kapital to begin with for such a huge, ambitious project. Kasi magre-reclaim ka pa dyan. Ayun ang wala sila. So, humahanap ng partners at yan hindi nangyayari. Okay. So, maghintay lang daw kayo mga nag-invest dito. Parang yung Kalata. sa Philippines. Kalata. Yan, maghintay lang kayo. Maghintay lang kayo nang wala. Invest kayo eh. Nag-invest kayo. Kawawa to, pare. Si overextended kasi din yung Udene. Super. Kaya yan dito, hindi ko makahuli-huli. Hindi ko maisip kasi yung policy natin na third telco ang solusyon Oo. sa ating problema sa internet. Hindi yun ang Yun solusyon. ang naging ano nila yung stopgap na Third telco daw ang solusyon. Hindi eh. Mukhang lumalabas na pinaburan lang yung grupo ng Davao eh. Para makakuha ng Kasi may naka-reserve dyan na magandang frequency. Yes. Nandiyan sa NTC. Yun ang pinagnasahan. Napunta sa dito yun. Ganun na nangyari. Meantime, nag-improve ba ang ating internet? Well, sabi ng World Bank, ito po yung sagot natin, tayo ang pinakamahal. Tayo ang pinakamabagal. Tayo ang pinakamaiksi ang reach, ang nararating na internet. Patay. Mahal, mabagal. 3 eme. At least, strike 3, bingo na tayo. Bingo. Kaya tayo... So, ano solusyon? Well, ngayon, nag-laan daw ng 16 billion ba yun? Sa one full blast sa internet project. In-approve ng NEDA board. Approval pa lang yun ng NEDA board. And we got a loan for that purpose. Paano yan? Ang kailangan po talaga, matagal na namin sinasabi, yung backbone ng gobyerno, lahat ng bayan sa Asia, ganun ang ginawa. Japan, China, Korea, Taiwan, even Vietnam. Okay? Ginawa nila, yung gobyerno nag-invest sa backbone, tapos lahat ng telco sumakay doon. So maraming competition. Nagko-compete. Yun ang maganda sana, mag-invest tayo doon sa... Meron na eh. Meron na tayo dapat, di ba, noon? Hindi yung NGCP, meron silang nationwide eh. Na backbone. Pero kailangan mag-invest doon, yung last mile. Oo. Paano mo magagamit yun? Yun ang hindi natin inasikaso. Okay? Kasi naglabi yung mga telco na wag magawa yan. Kasi ang gusto nila, sa kanila mapunta yung highway na yun, internet highway ng NGCP. Gusto mapunta sa kanila, sa pilitin ng gobyerno ang NGCP, ibigay nyo na yan dyan sa 2 telco. Paggamit ninyo. Libre. Paggamit ninyo sa kanila ng libre. Hindi totoo. Ganyang Hindi klaseng pwede yun. mga maniobra dyan. Kasi ang laking pera, pare. Oo. Grabe ang kanilang, raking it in. Oo. Yung 2 telco. And that is the reason why they are concentrating on certain areas na lang. They cannot get to the other areas. Malulugi. Malulugi. O hindi malulugi, pero hindi Maliit ang kita. Hindi pwede yung kanilang CSR doon. CSR na naman yan narinig ko. Workout nila dyan. Ano ba, meron ba sila CSR? Meron. Ano? Meron sila Bibigay CSR. sila ng mga maliliit na solar lamp. Yan, mga ganon. At yan, ilaw para sa komunidad. Para ano. Walang kinalaman ng Mamigay na lang kayo ng bigas kaya. Baka mas maganda Baka pa mas yun. maganda pa yun. Bigas. Yung ang fluctuating ang presyo ng Ngayong pasukan, mamigay kayo ng mga notebook. Yan. ginagawa rin nila yun, pero yung numero Konti-konti lang. 150 pieces. Tapos, Na may half page branding. ang press release. Oh, page of press. Sakit.
Hindi press release nga, ad pa nga eh. Medyo gagastos sa political. Gagastusan nila yun para ma-workout. Oo, supplement. Okay. So ngayon may problema po dahil sa dami na scams. Okay. Hindi pa rin natin sila maasahan. Kasi umiiwas sila eh. Ano ba naman yun, di ba? Para saan pa kayo naging telco? Pinakamahal, pinakamaiksi, pinakamabagal, pinakamaraming scams. Nadagdagan Mabagal, pa ngayon. they will dispute that based on the Okla. Yan ang problema ng mga yan. They will dispute. Di-dispute nyo yung World Bank. Hindi naman tayo nagsasabi ng World Bank. Yan ang sinasabi ko pagdating sa mga ganito, you have your own mandate, you have obligations, etc. and everything. Ang imbes na gawin mo yung para paayusin mo, i-dispute mo. And the chamber naman sila eh. Yan ang Chamber of Two. Chamber naman sila pa. Yan ang Ano masama ba definition ng chamber? Kayong dalawa lang nag-uusap. Ayun talaga lang ang nag-uusap. Echo chamber yan. Ang alam ko sa chamber, Echo chamber. alam ko sa may chamber, echo lang. marami. Kaya nga chamber. Ito echo chamber. Dalawa lang sila nag-uusap. Pare, palusutin natin to. Ito sasabihin natin. Telcos. Telcos. Out of our yan. Hindi, May robust filters. hindi nga sila nag-usap eh. Tinira Dahil sa lang. press release, nasa dulo yung isa eh. By the way, Palagi kumbaga- yung editor pa nagpatay. Chamber rin lang naman kayo isama mo nila yan. By the way, di ba? Meron din sinasabi ang PLDT. Yun. Ha? Hindi, yung ilan din ang nahinto nila na scams. Ilan? Na nabawas. Kapala millions. Hindi nga, duda ako doon sa figure na yun eh. Paano nyo nalaman na hinto nyo yan? Hindi pala dumadaan sa inyo. Hindi, ito yung dumaan. Hindi ko iniintindi. So, ilan yung hindi Ito yung dumadaan? dumaan. Paano yung ano? Yun na nga ang problema. Dabi ko, At saka ilan yung total? Oo. So, ibig sabihin niya, kaya sila nag-press release dyan, lahat ng scams napigil nila pag dumaan sa kanila. Oo. oo. Yung mga iba, hindi So, dumaan. sorry. Ganun na. Saan dumadaan yun? Anong nangyari doon sa mga... Bakit meron mga SIM card yun? Oo. Saan nakuha nun yung... Kasi may number sila na lumalabas eh. Pwede ba yung hindi sinuwan sa kanila, kayo ang nagbibigay ng SIM? Meron. Hindi, palusot nga yun eh. Di ba? Ibig sabihin dumaan sa inyo yun, may SIM card eh. Ano yan, sa computer? Pwede ba yun? Hindi, siguro mahirap. From computer to... At saka kung meron mga ganyan ka-advanced na scammers, dapat milyon-milyon ang kinikita nun. Para makapag-invest sa ganyang equipment. Oo. Yung may sariling tower. Dapat malaki. It's not worth it. Kung kikita ka lang ng ilang daang... Wala yun. Hindi, mahirapan. Oo. So, tigil na po yung mga palusot. Oo. Wag na. Dahil some of the scams, ang hinihingi lang naman, 500 pesos, 300. Mga ganun lang eh. Oo eh. Sabi ko, nagtayo ng tower itong hayop na to. Parang tingi-tingi. Hindi. Umaksyon itong mga to Nag-invest sila sa AI. AI. Sabi nga. Yung mga multo. Contract. Multo ba? Multo ang tumitira sa Kaya daw kailangan ng greater collaboration. Sabi na. patay. Kaya mga hinayo pa kayo, tapos pinag-register nyo kami. Oh. Tapos nag-extension pa tayo. Tapos yan ang gagawin niyo. Okay. pa tayo. Tawagin ninyo yung mga talagang nag-hack para alam ninyo kung paano si sitwasyon. Yan. 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.